na kung saan sila, kung ano yung natutunan sa labas. Yan. Ipalagay sa Panginoon yung kanilang gift. Mga wireless yung wireless. Ano yan? Okay. Oo, hindi mo binati. Alam na, amala ka rin. Nag-ano na parang ako. At least maaga na yung opening. Okay, mawawala notebook po. Ayan. So, sa aking offering time, nakahulog na po. Basahin po natin ang Malakay 3:10. Dalhin ninyo ang buong ipuputas. Ikasampung bahagi. Yan, yan. Yan. Basahin natin ang sabay-sabay. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamali upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga lumawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Okay, maliwanag po na kung tayo ay nagbibigay sa Panginoon at nasa Bible naman po yan. Hindi ka po natin out of dun sa kinita natin. Meron kayo 10 piso, 10% ng piso. Yan, doon sa mga kabataan. Bigyan kayo ng nanay nyo ng 10 piso, yung piso bigay kay Lord. Ganun lang yun. Pero makikita nyo, ano sabi ng Panginoon? Pag tayo ay nagbibigay sa Kanya ng binibigay natin sa Panginoon ang bukal sa puso, ay dadamihan niya kayang baon nyo. Kahit dun sa mga odoten, yan, ay magsasahod, or meron tayong trabaho, nagtitinda lang tayo, nagtitinda tayo ng mga kung ano-ano, 10% doon. Bigay natin sa Panginoon at subukin natin siya. Ako, lagi ko naging practice yun, mula naging Christian po ako. Naging practice ko na po yun, na alisin ko na kagad yung 10% kasi para kay Lord yun eh. Hindi sa atin. Pero ang Panginoon, very faithful siya na ibinabalik sa atin na hindi lamang piso ibabalik sa inyo. Kundi marami. Yan. At marami pang blessing. May pagkain, may pambaon sa bata, may pampaganda, ano pa. meron lahat. Hindi tayo naghihikahos. At meron din tayong sinishare dun sa mga wala rin pong walang pabili ng pangailangan. Meron din tayo may isi-share sa mga hirap. Diba? O, may binakitang namamalimos, bigyan naman din. Kasi ang Panginoon naman ang magbubulong sa atin ng pagpapala. Okay ba? Okay ba? Ayaw mo naman amen? Amen po ba? Amen! Ayan. So, tapos na po tayo sa pagbibigay ng mga talento ng youth at pagbibigay din po ng ating mga ikapo. Ngayon po, magbibigay ng patotoo ng isa naming kapatid na matagal na kapatid. Pero lagi yan na nandito noon na umaattend ng Bible study. Okay? So nakasama namin siya sa Living Word Ministry. Miss Brazil. Yan. Magte-testify po siya. Kung paano po siya sinawag niya. Ayun. Ready na ang tissue iyakin yan. Mag-iiyakan niyo. Ano yan ba no? Wala ko madahanan eh. Ang dami mo Pwede ba akong makita? Sa stage ka, Crisel, ha? Crisel, may timba na dyan. Ha? May timba na sa gilid. Para sa luha na. Lumang uupo. Dito sa si Tata Mahal. Nasya. Parang ano galing sa namin. Ayan na. Ayan. Yan. Panig ka, Crisel. Parang galing sa namin.
Ayaw mo yun. Spotlight yan, te. Ay, spotlight ba yan? Klaseng spotlight sa ulo. Ayaw nila sa mata yan, sa ulo na lang daw. Ayan. Magandang gabi po sa ating lahat. Kayo po ba, kumusta po ba kayo sa araw-araw ng pamumuhay ninyo, mga kapatid? Nanay, Okay naman. Sasabihin niyo po sa inyong katabi, mahal na mahal ka ni Lord. Ayan, kahit may mga problema man tayo, hindi tayo iniiwan ng Panginoon. God is good. All the time. All the time. Nice good. So, ngayon po, Alam niyo naman po, nakilala niyo na po ako, matagal na po ako umaatid din po dito ng Bible study. Ako po si Sister Giselle, ako po ay mag-testify sa kabutihan ng Panginoon natin na si Jesus. Okay po. Simula po sa pagkabata. Siyempre, parang makilala niyo po ako. Ay, ano sila natin ang mic? Naririnig naman ako, no? Oo, pwede. Naririnig naman ako. Simulang pagkabata pa po ako talaga pong inalaki na po ako ng magulang ko na magkamot sa Diyos. Pero noon po ako po ay isang Catholic. Hindi pa po ako born again Christian. And then, nung pumunta na po ako sa Manila, kasi po yung aking tita ay isa na po born again, sinama po yung tita ako sa Makati. So, ang pastor po noon ay si Pastor Lapis. Sino po nakakilala kay Pastor Lapis? Si Nini po kilala niya, si Pastor Lapis. Ayun. So, nakikinig ako, tapos nakikita ko sila, ang saya-saya nila, nag-aawitan sila kay Lord. Sabi ko, ay, saya-saya naman pala dito. And then, college ako noon, tapos na-meet ko naman ang aking maging asawa na si Mr. Ricky Castaneda. Dinala naman po ako sa Poresa po. May church po kami dati noon sa Poresa. So, ako po ay naging, nagsilbi din po ako sa ating Panginoon. Naging worship leader po ako doon. Kaya lang, ako po ay nabuntis. Po. Masama po yun na nag-serve tayo kay Lord. Ako po ay tapat, no? Hindi po ako nagsisinungaling, yun po ang katotohanan. No? Worship leader po ako, pero ako po ay hindi naman perfecto, nagkakasala. No? Sino po dito ang hindi nagkasala? Taas po ng kamay. Bravo. Lahat po tayo nagkasala. So, ako... Pwede na, siya sa mic. Mamaya mawawala ko. Ayan. Ayan. So, ako po ay worship leader noon at nabuntis. Maraming nangyari noon, alam po ni Ninong yan. So, marami po nangyari, hindi ko na po ikukwento. Pero hiningi ko na pong patawad sa ating Panginoon. Nung ako po ay nagkaanak na po, sabi ko, gusto kong bumalik na kay Lord. Gusto kong mag-serve sa Panginoon. Kaya lang, hindi pa ako kasal. Sabi ko, Lord, Kailan po ako ikasal? Yan sinasabi ko. So after 4 years pa po ako bago ako ipinasal, mga kapatid. So, nung kinasal na po ako, bumalik po ako sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sa tinawagan ako ng The Bluetooth device is connected successfully. bumalik ka na as worship leader. So, naglingkod po ako sa Panginoon, naging guro din po ako sa mga bata, nag-serve po ako. Alam niyo po, masarap po maglingkod sa Panginoon. Sobrang sarap. Lalo na po kapag nakikita mo yung mga bata na tutulungan sila sa kanilang mga talento. The Bluetooth device is ready to pair. May bibigay ko sa mga bata The yung aking Bluetooth talento. device is connected successfully. Sapagkat kapag sila ay lumaki, madadala nila yun, magiging isang servant din sila, magiging isang leader sila. Kailangan na Patay mo muna, kuya. ano ba yan? Ayan. Okay. Okay, Kuya Sam. Thank you. Ayan. Ang sabi ko, nakikinig po ba kayo sa aking testimony? Ayun, leader. Very good.
Ayan. So, pero hindi naman po namimili ang ating Panginoon kung ikaw man ay isang servant leader. Basta tayo po ay totoo po tayong nagpupuri sa ating Panginoon. Alam niyo po, nung hiningi kong tawad sa ating Panginoon yung aking mga kasalanan, para bang yung yung puso ko, yung heart ko, parang nilinis niya. Sobrang sarap ng pakiramdam ko nun, yung mga kasalanan ko. Kaya pag may mga nagawa po tayong pagkakamali, surrender natin sa Panginoon. Kasi si Lord lang talagang makakatulong sa atin. Ako po, sa totoo lang, marami po akong pinagdaanan. Marami po talaga akong pinagdaanan. Dati po ako po'y nagmumura. Magaling po akong magmura. Pero tingnan niyo po, parang mukhang mabait. Mabait naman po talaga ako since bata pa po ako. Pero kasi nung college ko, medyo syempre maging mataaray ka ng konti kasi nasa nasa entablado. So kailangan ko yun. Kailangan ng lakas ng loob. Pero nung ako ay nag-church na sa born again, iniba ko na po yung aking attitude. Kasi ang siniservan ko na po ay ang ating Panginoon na si Jesus Christ po. Na kailangan siya po ang maitaas natin. Kailangan maging katulad natin si Jesus. Ano po? So, sa mga bata na narito, sana po ay maging isang servant din kayo. No? Kasi natutuwa ang mga anghel sa langit kapag yung mga batang katulad niyan ay lumalaki na may takot sa Diyos, diba? At naglilingkod sa ating Panginoon Jesus. Pag hindi ako umiyak, gusto ko umiyak, Lord. Siguro kasi nakapag-share na ako ng testimony several times dito, doon sa Living Word Ministry. Sa mga naging mentor ko, ayun na! Maraming salamat kasi may nag-guide sa akin. Although, hindi naman kasi ako perfect. Tao lang po. Kasi sabi ko, hindi ako perfect. Lahat naman po tayo hindi perfect. May pagkakamali po tayo, lalo na po sa ating pamilya, no? Minsan hindi meron sa ating pagkakaintindihan, pero kailangan kasi ang itaas natin ng Panginoon. Kung may mga hindi pagkakaintindihan sa mag-asawa, sino bang may asawa dito? Ayan. Kailangan yung intindi ng asawa nyo. Kaya tayo na lang po mag-adjust. Kasi si Lord na po ang bahala. Amen? Amen! Ayan po. Patawa ka nga yan. So, ayun po, yung na-share ko. Yung na-share ko lang kasi napakabuti ng Panginoon. Sa kabila ng nasa puso ko sobra. Kaya, tinataas ko talaga ang kabutihan ng Panginoon sa trabaho ko, sa pamilya ko. Sobra ang pagpapit sa akin ng Panginoon. Kaya, hindi ko man po masabi sa inyo lahat kung ano yung nararamdaman ko, yung past experience ko, pero sobra talaga lahat. Yung pagmamahal ni Lord, nararamdaman ko sa tuwing kausap ko siya. Kaya, lagi po kayong magbabasa ng Biblia kasi yun po yung time nyo na kinakausap nyo si Lord. Kasi po ako everyday nagme-meditate po ako kay Lord. Kasi kung hindi po ako nagme-meditate, hindi ko nararamdaman yung spirit ni Lord, yung presensya. Maghihina po ako. So kung gusto po natin, pag-imalakas po tayo, lumapit po tayo sa ating Panginoon. Siya lang po ang kalakasan, nagbibigay ng blessing. Siya ang protection natin. Sino po ba sa inyo si Jesus Christ? Siya po ay Savior, our Savior. Biruin niyo po, pinako siya sa krus, ibinigay niya ang buhay niya sa kabila ng kasalanan po natin. Diba po? Napakahirap doon. Pero binigay niya, binuwis niya ang kanyang buhay. Kaya, nagpapasalamat po ako kay Lord sa lahat ng biyayang ibinigay niya sa akin. Sa karir ko, sa pamilya ko. Kaya,
Ako talaga po, agad ako buhay ako, pahihingi ako, sa-serve ako kay Lord. Kahit masakit yun. I will serve my Lord. Huwag nawalan ko. Kahit sabihin baliwag ako. I will serve my God. Sana ganun din po kayo. Yun lang po.